May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day. Ngayong umaga para po pag-usapan ang Expanded 4PH at ang mga express lane. Makakausap po natin ngayon, makakasama po natin live in studio ang Senior Undersecretary ng Department of Human Settlement and Urban Development, walang iba, Yusek Ed Robles. Yusek, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Hi sir, magandang umaga po at magandang umaga rin sa mga nakikinig natin. Alright, so muli po as a refresher, ito pong Expanded 4PH na programa ngayong 2026. Kung ako po isang kumbaga tatay, nanay na breadwinner, paano ko po ba ito ma-avail? Paano ko po ba siya matitake advantage itong programa na ito? So ngayon po, yung naging programa natin is about beneficiaries. So dati kasi more on more on developments, more on high-rise buildings. Ngayon po naging beneficiary-centric tayo. So ang naging objective po ng ating kalihim and ng ating presidente is to recalibrate the program. So ngayon po, kung tayo ay mag-a-apply, pupunta lamang tayo sa mga Pag-ibig and DSUD regional offices para makita po ninyo kung ano pong inventaryo ang meron kami and then kung ano po ang gusto nyong bilhin. Opo. Yusek, when you say beneficiaries, mas kung pwede pa po natin mas ma-define further. And you said pagre-recalibrate, diba? From vertical, ngayon naging iba yung approach. Paano Yes. na po ito ngayon? So ang programa na to, yung Expanded 4PH program natin is nakakater po siya talaga sa mga income deciles 1 to around 8. So ang ibig sabihin nito, ang nakaka-afford nito usually yung mga sa mabababang income brackets. So ang DSUD, ang responsibilidad niya is to provide this socialized housing project para po makiter po natin at mabigyan po ng mga pabahay ang lahat po nitong mga nasa income decile 1 to 8. Okay. So when we talk about the income decile 1 to 8, more or less po, ano po yung mga value po ng mga bahay na, pwede tayo dyan? So, bali, nag-usap po tayo with DSUD, DepDev, and of course, in coordination with the Malacanang, meron po tayong sinet na mga price limits. So, para po sa pagdating po natin sa mga pabahay, umaabot po tayo sa vertical 1.5 to 1.8 million. Yan po ang limit ng price ceiling na tinatawag. So hanggang dyan lang ang maximum na pwede mong i-price para po ma-meet natin yung affordability standards na create po ng DSUD po. Kapag sa horizontal po, housing? Sa horizontal naman, 850,000 to 950,000. Pwede pang mas mababa. Opo. Yun lang po ang maximum na price. Opo. Tapos Yusek, pwede na pong makwento sa amin, of course, vertical housing, di ba? Kapag magtatayo ay magre-reference, isa po sa mga success stories at least is Singapore, di ba? Kapag Yes, dating opo. po sa mga HDBs, they call it, Yes. na talagang dinevelop nila sa outskirts ng kanilang bansa. Yes. Nakita natin yung ganong klaseng case study. Dito po ba sa Pilipinas, ano po yung naging, kumbaga, feedback or at least yung naging epekto po kapag when we implemented that kind of program? So, nung una po, ang naging programa natin was basically to concentrate all our efforts into creating these condominiums, right? Yes. So, nung na-create na natin itong concept na to, na gagawin natin na lahat ng mga in-city or within Metro Manila na mga projects, ang naging sole focus nung programa, nung former secretary, is to create these vertical units. So, nung medyo na-realize natin na parang masyadong ambitious yung project, nag-course correct tayo. So, nagpasok po ng bagong secretary, si Secretary Aliling, and in coordination with sa ating Presidente Marcos, ginawa nila ng bagong programa. So, yung bagong programa na ito, pinalawak nila. Hindi lamang sa vertical tayo maghahanap ng bahay, gagawa tayo ng bahay sa horizontal, sa pag-provide ng mga community mortgage program, sa presidential proclamation. So marami pong ginawa na kaya nga po tinawag ulit na expanded siya kasi pinalapad po natin. So basically kung familiar ka sa finance, ang tinatawag nila dito is more on qualitative easing tinatawag nila yon. So bali ang parang nangyari is dinirisk natin. So pag dinirisk mo yan, bumalik ka sa mga alam mo na mag-work na mga instruments. So sa pangyayaring ito, ang ginawa natin, NHA, bumalik ka sa paggawa mo ng mga resettlement programs, gumawa ka ng mga pabahay mo, SHFC,
bumalik ka sa programa mo, community mortgage program, trabahuin natin to, enhance natin. So lahat po yun, binuksan natin lahat ng avenues para ma-provide natin yung kailangan po ng ating mga kababayan. On the ground, Yusek, culturally, ang Yes. mga Pilipino gusto pa rin bahay. Kapag ako ay mapag-iipunan, paglalaanan, dream, ang pangarap ko magkaroon ng bahay. Kaya rin po ba, isa rin po ba yun sa mga dahilan kung bakit kahit papano nag-shift tayo to horizontal? Yes, opo. Ang sabi nga ng Malacanang is build homes, build happiness. No? So, ang ginagawa namin ngayon is really to create more affordable homes. So, marami tayong mga bagong programa katulad nitong socialized housing projects natin with Megawide na nagpartner tayo sa mga malalaking contractors para mapabilis natin kasi naghahanap tayo ng mga technology na para maihabol natin yung mga numero na gusto nating mai-provide syempre sa ating mga kababayan na mga first-time homeowners. Opo. I know you get this question a lot, the sequence of this, kumbaga parang series of this, kumbaga line of thought, trains of thought, na kapag unang-una location. Kapag Yes. horizontal, Yusek, saan po siya usually the best fit? Well, ngayon, ang ginagawa namin, pagdating sa horizontal, yung pag-produce namin or yung mga projects na papasok na sa amin na horizontal is more on the peripheral parts of Metro Manila. So, for example, Laguna, Cavite. So, nandun po sa mga areas na yun, sa Pampanga. So, yun po, mga periphery po, doon po tayo magko-concentrate and syempre kahit na konting lang pa sa periphery, bubusan po natin ng ano yan, ng mga horizontal housing as long as may available land. Tsaka syempre meron din kami determination, meron kami ginawang mga geotagging, dinedetermine namin kung anong mga areas ang mga kailangan na lagyan ng mga pabahay and sasabihin namin sa mga developers namin na kung gusto niyo makabenta ng mas maganda, dito kayo magtayo. So, dililid din namin sila. Data-driven naman po ang ano namin. More on the fundamentals, bumalik kami. Opo. So, yun po ang naging ano namin. Katulad po ba, Yusek, syempre, hindi lang naman kailangan meron akong bahay, kailangan malapit din ako sa trabaho. Yes, of course. Malapit ba to sa papasukan ng anak ko? O may ospital ba dito? Meron bang Center of Commerce dito po sa kung saan man ako lilipat? Paano pong This goes pag-aaral without saying doon? po, kasi nasa batas naman po natin. Yes. Na pag may mga socialized housing units tayo, dapat po may kaakibat po itong mga paaralan na malapit, ospital na malapit, malapit din siya sa mga commercial areas, maganda yung daanan. So lahat po yun, kasama po yun sa ano namin, sa project na tinatawag. Kamusta po yung feedback ngayon ng mga mamamayan natin na, uy, pwede pala expanded 4PH, may horizontal, pwede ako magkaroon ng bahay. Yes, so far sobrang happy ng mga tao kasi ang dami na po namin na-issue'ng community mortgage program. Ito po yung mga associations, ng mga housing, HOA kung tawagin, na nabigyan na namin sila ng mga lupa para magkaroon magkaroon ng bahay. So dito po tuloy-tuloy po ang pagbigay natin. Every week, meron po kaming nila-launch na site. Meron po kaming binibigyan ng Certificate of Entitlements. Meron din tayong Presidential Proclamation na lahat po binibigyan na natin ng mga pabahay na tinatawag natin. Opo. In terms of, you mentioned, kumbaga, konting numero or finance po, no, Yusek, paano po ba kung ako ay maglo-loan, syempre, iisipin ko, paano ba amortization ko dyan? Magkano bang babayaran ko buwan-buwan? Baka naman mamaya, ako talagang malunod. Hindi ko mabayaran itong mga to. So, dahil po dyan, nag-concentrate din po kami, isa rin po sa mga focus ng programa na to, yung affordability. Opo. So, meron po kaming makakatulong from income deciles 1 to 3 na tinatawag natin ECMP, Enhanced Community Mortgage Program, Presidential Proclamation. Usually ito, nagre-range ito around 500 to 1,500 pesos per month. Yan po yung binabayaran natin. Yan po ang pambaba. And meron pong nilaunch ngayon lang kami na rental housing program. Ito namang rental housing program, 850 pesos lang per month ang sisingilin sa mga occupants or mga beneficiaries na makakatanggap na itong mga pabahay na to. Wow. 500 to 1,500. Usually po ang term po niyan, Yusek, gaano po ako katagal? Kung ako ay borrower, gaano po ako katagal na magbabayad ng amortization? So yung ano po nito, range nito is usually 20 to 30 years. Merong mas mahaba, merong mas mabilis na kailangan bayaran. Depende po sa inyong capability. Yung pag-ibig naman po na under sa amin as an attached agency,
tumutulong po sila na ibigyan po lahat ng mga beneficiaries ng kung anong kaya nilang i-afford, yun lang ibabayad nila. At at the same time, yung ating government is tumutulong din sa pagbigay ng mga subsidy Opo. sa mga interest rates. Opo. Yung rental housing program, 850 Yes po. Tama po ba ito? Yes. Ano po ang details ng programang ito? So yung rental housing program natin is currently meron tayong pilot program na sa University of the Philippines sa Diliman. So magtatayo tayo doon ng around 15 buildings of 5 floors each. So Yung ba yun, Yusek, yung Yes. nakikita akong construction sa UP Diliman? Yes, opo. Oo. Sige po. So ito 15 buildings to na sisimulan natin by February, and ang mga makikinabang nito yung mga ISF po sa loob ng UP sa Diliman. So kung familiar po kayo sa Cruz na Ligas, no, meron Yes po tayo po. doon. Sa Meron din katapat. tayo sa mga ibang areas na nandun na ino-occupy nila yung lupa ng UP. Opo. Doon po natin sila papatirahin sa papatayuin nating 15 buildings. Opo. So ito po in coordination with the university and the local government unit of Quezon City. Opo. To clear po, rental lang po siya. Yes, Opo. rental housing. Hindi siya rent to own. Hindi po, rental housing siya. So ang concept nito is lilipat ka doon, magre-rent ka for 5 years and hoping na mag-improve po yung quality ng buhay natin, and pag nag-improve, pwede na po kayong bumili ng mga ng mga ibang mga housing projects na affordable naman. Opo. So parang gano'n, tatawid ka. Opo. Isa po ang at least nakikita natin dito sa Quezon City sa Metro Manila, ang UP Diliman. Yes, so But ano po yung mga challenges, like let's say if we will make them convert? Kasi maaring matagal na sila doon, yung mga tatay nila, yung mga tsuhin nila nandun na. Opo. And then eventually, okay, meron tayong programa, lipat po tayo dito. Ano po yung mga pang-entice natin, yung pang-inganyo sa kanila na okay, i-avail nyo ito? medyo po ito, no, medyo yung proseso matagal din. Yung ginawa namin, last year pa namin actually nagpirmahan with UP. And until recently, nakikipag-usap pa kami, dialogo sa mga ISF na nandun. I think yung ang feeling nila is kasi parang feeling nila pinapalaya sila. And kailangan lang ma-explain sa kanila na hindi kayo pinapalayas, pinapalipat namin kayo dito sa ginagawa na to. So kung masasakupan man namin yung area nyo, magpapatayo kami dun sa area nyo, meron kaming nakaset up ng mga modular shelter units na titiran nyo until matapos itong programa. And pag natayo itong mga rental housing buildings namin, dun kayo lilipat. So yun lang po, kailangan lang naman ng clarity of explanation pagdating sa mga ISF natin. Okay. So, again, to clarify, kumbaga, pit stop, itong rental units na ito, Yes. i-improvein ito, tapos Yes. eventually, kapag tapos niyan, pwede na silang lumipat. Tama po ba? Ganon. So, Example, Yusek, opo. So ang gagawin, for example, itong sa ginagawa namin sa UP, no, yung mga ISF na nakatira na madadaanan ng construction, kinakausap namin. Sinasabi namin sa kanila na yung habang kinoconstruct itong mga buildings na to, mga rental housing units natin, meron po kayong mapaglilipatan muna. So ito po yung mga modular shelter units na meron po kaming ginagawa nun for the families. So doon muna kayo maglumipat, and then paglipat nyo doon, tatapusin namin tong rental housing building namin siguro within 8 to 10 months, and then after that, doon na kayo ma-turn over na sa inyo to. Usually po, Yusek, yung mga units, like let's say, yung mga pang-socialized housing, Yes, yung opo. mga pang-rental for, well, expanded naman so may vertical tsaka horizontal pa rin. Usually po, ano po mga floor area nito? Well, ranging po ito from 24 to 32. Square meters? Yes, sir. Opo. And that can just to visualize 24 to 32 square meters, ilan po ang magkakasya? Parang two bedroom na apartment. Parang Two bedroom ganun po yung apartment, style niya. opo. For the vertical. For the vertical. And sa horizontal naman po, may malalaki din po tayo. Umabot po ng 32 square meters. Okay. So, at least kung tayo po ay nag-iisip, kung anong klaseng pamilya yung meron tayo, may visualize po natin kung saan ba, kumbaga, tamang akma para sa aking pamilya. Pwede bang vertical? Pwede magrenta? Pwede rin namang bilhin natin to the community mortgage program. At least, mas marami po tayong options. Yusek, ano naman po yung express lanes? So ngayon po, ang presidente natin ay nag-utos na pabilisin po ang proseso ng pag-issue ng mga certificates of registration, license to sell, development permit ng mga developers. Kasi ang nasa isip nito, kailangan natin pabilisin ito para makapagpagawa ng mga bahay na mabilis. So, ang sabi ng presidente, gaanin nyo yung proseso, pabilisin nyo yung proseso. So, kami po ay nagpatawag, 2 weeks ago, nagpatawag po kami ng meeting ng mga iba-ibang ahensya na involved po sa process nito.
And we're currently discussing kung paano natin pabilisin at tanggalin yung mga tinatawag nilang red tape, di ba? Opo. So, I think medyo magiging fruitful naman ito. And currently, yung lahat ng mga proseso under DHSUD, napabilis na po namin ito under the leadership of our secretary. Opo. So, ang kulang na lang is yung mga ibang involved agencies sa licensing process. So, ang gusto lang namin is magkaroon na tayo ng express lane para kung sabihin na ito, socialized housing project ito, bilisan natin. Bigyan natin ng priority. Kasi tinutulungan natin dito yung mga nangangailangan ng pabahay. Kasi Yusek, yun naman po talaga ang isang realidad. Yes, sir. Na kapag, kahit ano naman yan, public or private, na kapag ang proseso is parang feeling ko na mahihirapan ako, na talagang mas naglabas pa ako, hindi ako maingganyo. Yes, Di sir. ba? Tama. Opo. Yan po yung idea dyan. Ang feeling kasi natin minsan parang Pinapahirapan. ba ako? Ano Opo. ba to? Baka dinidelay to? Nanghihingi ba sa akin to? So yun po, lahat po yun na under sa disyon ng mga proseso, tinanggal na po namin yan yung pwedeng pag-isipan na nangungurakot or dinidelay para makahingi ng pera. Lahat po yun Exactly. tinanggal na po ng secretary namin. Anti-corruption po talaga yung naging, isa rin sa mga naging ano niya, direction. Opo. So as of right now, lahat po ng mga proseso namin streamlined na po at lahat optimal na. So work in progress pa rin po ba? Tama po ba ang, kumbaga let's say, basic requirements? Ano po yung mga at least what you can disclose? Na okay, kung ako mag-a-avail na nito, ano na yung mga pwede kong paghandaan? Well, as of right now, ang nangyari, nung start po nung taon, nag-declare po yung aming secretary na within 10 days, marirelease lahat po ng mga license to sell, certificate of registration, na nagawa naman po natin. Pinabilis po natin lahat ng mga proseso. Kung may mga pending po kayo, i-approve na namin kaagad. As long as compliant po tayo. Kung ako po ang borrower, ano po ang mga basic requirements na kailangan kong paghandaan? Well, kung ikaw po ay borrower, punta lang po kayo sa Pag-ibig. Meron po tayong list of requirements doon. Ang i-assess lang naman nila sa'yo is kung kaya mong bayaran yung monthly rate. Wala na po itong down payment. Hindi na po natin kailangan dito ng collateral. Kung may problema po kayo, medyo maliit po ang kinikita nyo, hihingi lang po sila ng co-borrower sa inyo. So, pinagaan po talaga natin ang proseso para kasi yung Pag-ibig, nagbebenta rin sila yung mga foreclosed property nila. Yes. Binibenta nila as in 40% nakasubasta na. Yes. Para Opo. sa lahat po ng mga gustong bumili ng bahay, first time na maski kailangan hindi natin masyadong afford, mabibigyan natin sila ng pabahay. O nga po, balita ko nga po yung fire sale ng Pag-ibig. Kakatapos lang nung December. Abangan na lang din po natin. Shoutout din po sa mga kaibigan natin mula po sa Pag-ibig. Thank you po sa inyong suporta para po sa mamayang Pilipino. Panghuli na lang po, Yusek. Mensahe niyo po para sa ating mga viewers at listeners today. Well, ang ano natin, isang target po natin by 2027 and 2028, may lalabas po natin ng mga units na pinangako namin. I think lalampas po tayo sa previous administration, no. Yung time ni Pinoy nakapag-produce siya ng mga 700,000, yung time ni PRRD 800,000. Tayo po ang target natin 1.2 million houses ang maipoprovide po ng DHSUD. So ito po lalabas lahat sa 2027 and 2028 kasi right now ang ginagawa po natin, construction phase po tayo ngayong taon, issuance ng mga CMPs, issuance ng mga iba-iba pang mga programa natin. Pero lahat ng mga malalaking proyekto natin 2027 and 2028 lalabas. So more or less, yun po. Well, I was supposed to ask the lead time kung ito po ang construction is 2026. More or less 1 to 2 years? 3 years even? Well, I think dahil sa kumuha tayo ngayon ng mga malalaking construction firms, pinasali natin sila, stimulate natin yung market, in-improve natin, dineregulate natin yung mga mga batas. Right. Mapapabilis po natin yan. Ang target po is 10 to 12 months isang building. Oy, wow, nakaka-excite. So yun po ang natin. Oo. Progress natin pagdating sa ganyan po sa babae. Kasi usually kapag magpapatayo ka ng structure, usually lagpas isang taon eh. But hopefully we are praying na we meet the targets Yes, sir. na 10 to Opo. 12 months. Yes, sir. Alright, so maraming salamat po kay Senior Undersecretary ng DSUD or Department of Human Settlement and Urban Development, Yusek Ed Robles Jr. Sir, maraming po salamat. Maraming salamat din po. Ingat po kayo. Thank you po. Thank you, sir.